Kabayan, magandang hapon. Pakibigyan ho kami ng detalye na rin. May namatay daw po sa Tarlac. Bakit? Kailan? At paano? Yung report po, sir, ito ay ongoing po yung investigation namin. Pero nakuha na namin yung pangalan ng mga biktima. Ang panganib na banta ng lawa nasa paligid lang. Ito po ay naliligo dito sa Sunto, Poblacion. Pamangkin ko at ako, yung mga nalunod. So, ang paalam mo ng mga bata ngayon, pupunta ko sa kompyuteran, kaya ako pinayagan namin. Nagulat na lang ho kami, may nagbalita ho na may nalulunod na bata, nagtakbuhan ho kami. Yung pala, mga pamangkin ko at ako, ang nalulunod. So, kamusta na yung mga pamangkin? Ayos naman ho, ari hong isa na iuwi na namin kaso na trauma ho. Binalik ko uli namin din sa ospital. Kasi kanilang nalulunod lumaki. Hindi ko lang alam, si Jenna ng Marie ay yun ho ay maalam lumangoy. Balita nga ho ay sinasagip yung aking apo mo 5 taong gulang. Hindi sa pasilyo ng ospital kundi sa iskinita ng kanilang bahay namin inabutan ang lola ng nalunod na si Jenella Marie. Ang sakit! Hindi ko alam kung paano. Ano na agad sa radyo? Hindi ko doon katakalain ako iiwan. Kaya nga naman. Sa lawa kung saan hanap ng marami ay kabuhayan, may buhay ring biglang nawawala. Nakaw, hindi ko maisiwalat kung anong pakiramdam ko. Hindi ko dahil yan masakit mawala ng... Hindi ko na maintindihan kung paano ko masasabi sa magulang niya. Yung ina sa Dubai, yung ama-ina sa Hong Kong. Nag-aalaga. Oo, ako sa pala nag-aalaga diyan. Pinapapag-enroll ko nga yan, di ba't magpapasok ka na, ay pagpasok niya 12 year, ay sabi nga, ay bukas na siya mag-enroll. Alam ni Mang Cesar ang peligro ng lawa sa bawat umagang siya ay pumapalaot. Kung minsan papalaot ka, maganda yung panahon, tining na tining yung tubig, yung patag lang siya. Pagka biglang nagdilim, biglang magkakalugkugan, biglang lalaki yung alon. Ngayon, walang katig yung bangka ko, yan ang mga panganib, kaya nagkakaroon ng panganib din sa paghahanap buhay ko. Pagka walang katig na gano'n, naidikit mo doon sa gilid ng cage, nailapit mo sa customer. Kaya gano'n na lang naging bangka ko ngayon. Dinarayo rin siya ng mga bantay ng fish cage. Ilan pa? Yan ang mga customer ko. Ang dami pa nga kumakaway dito ang customer na nilampasan namin eh. Diretso lang kami dito. Isa sa mahigit 100 customer ni Cesar dito sa lawa, si Erwin Orolfo. Nakatira siya sa isang nakalutang na kubo kasama ang kanyang asawa at anak na 1 taong gulang pa lang. Kung ang ibang Pilipino nangingibang bansa upang magtrabaho, si Erwin na taga-Albay ay nangingibang probinsya sa lawa ng Taal. Anong ginagawa mo sa Albay? Magsaka po. Magsasaka? Opo. Ano, nanibago ka ba sa buhay dito? Nanibago po. Bakit? Eh, mas parang maganang trabaho dito kaysa sa Bicol. 3 fish cage ang binabantayan ni Erwin. Araw at gabi nandito siya sa gitna ng lawa. Maliban na lamang kung nagkukulang ang supply nila. Tsaka wala kayong gastos, yung bahay nyo, libre na yan, no? Libre po. Wala kayong upa. Ano yung Wala. pinagagastosan mo rito? Ganyan. Paano mo ginagastos yung sakot mo? Sa kuwan lang po, sa pagkain namin. Yung tubig nyo, saan ang gagawin? Sa puso po. Sa poso, libre naman yon. Libre po yun. Naigib po, mga 3 araw bago umigib. Sa sangkatutak na isda sa mga fish cage, hindi maikakaila ang kasaganaan sa Taal.
Pero para sa mga nakatira at nagbabantay sa ibabaw nito, mailap ang tubig na may inom. Dito sa pusod ng lawa, tuloy ang buhay. At ang misis ni Erwin para lang nasa lupa. Ngunit kung sa lupa walang banta na pagkalunod, dito sa lawa ang simpleng pagdapa niya ay halos tiyak na trahedya dahil hindi rin siya marunong lumangoy. Tinuturuan nga ako, ayaw ko. Parang hinihila ako pa ilalim. Madami ng nalunod dito. Nibilin niyang dito lang kami sa bahay, tsaka laging tinitingnan ang bata, baka mahulog. Ang lawa ng Taal may kwento man ng peligro. Meron ding kwento ng lakas ng loob. Minsan lang sa isang buwan nag-harvest dito. At itong tilapia na to, mabibili na sa Alabang at Santa Rosa, Laguna bukas ng buhay pa.